So, ngayon, yung napag-aralan natin katabi, nailagay na natin sa ating abstract, no? So, yung legal mandate ng community-based rehabilitation. So, meron tayong mga batas na meron tayong mga umiiral na executive orders at NCDA resolutions para sa community-based rehabilitation. So, mandato ng mandato ng barangay. Okay, sabi doon sa EO 437 na kailangan mayroong parte ng LGU o local government unit ang para sa community-based training. So, para sa akin, ang aking opinion dyan, dapat, since ang barangay ang pinakamaliit na parte, o ang barangay parte ng local government unit, hindi lang yan dapat nakabase sa PIDAW. So, sa barangay level pa lang, meron na silang dapat tulong na ginagawa for community-based rehabilitation. Okay, ito rin ay sumusunod sa Magna Carta for PWDs, yung na-ratify na take effect on 1992 and was amended in 2006, yung ginagamit pa hanggang sa ngayon. Yung inamend nung 2006, yun yung ginagamit pa hanggang ngayon. Okay? And then yung dahil ito ay sumusunod sa United Nations Convention on Persons with Disabilities, na kung saan yung access, magkaroon sila ng access, inclusion and participation. So yun yung nakita natin sa community-based training na natutunan natin sa manual. So kung may project man tayo dito sa Molino 2 na para sa mga PWDs and seniors alike, yun parte ng community-based rehabilitation. Remember, yung pagbibigay ng hearing aid sa kanila, it's the form of rehabilitation. Yung pagbibigay sa kanila ng prosthetic leg, it is a form of rehabilitation. Kasi sa prosthetic, dalawa, may rehabilitation pa for paano gamitin yung prosthetics nila. So, yun yung magandang natutunan natin galing dito kina Sir Errol at saka dun sa mga taga-NCDA nung kina Attorney Walter, no? So, yun yung mga natutunan natin ngayong araw na nilagay ko na dun sa pinopropose natin na feasibility study sa hearing aid at saka sa prosthetic. So, ilalagay pa natin yun sa project description at project feasibility, pero nilagay na natin sa abstract. So, yun lang pa.